Kamakailan lang nang kumalat ang balita na di umano si Sara Labhati ang nag-uudyok kay Ellen Adarna na bumili ng bagong bahay ang asawang si Derek Ramsey na titirhan nilang pamilya. Ang kasalukuyang bahay na tirahan ngayon ni na Derek at Ellen noong hindi pa nag-alsa balutan ng huli ay ang bahay kung saan kasama ng aktor ang kanyang magulang at for a while ay tumira rin doon ang ex-girlfriend niyang si Andrea Torres bago siya nagpakasal. Ang balitang ito ay inilabas ni OG Diaz sa Showbiz Update vlog nila kamakailan. Isa raw ito sa naging ugat ng hindi pagkakaunawaan ng dalawa na nauwi sa hiwalayan. Dito na tayo sa issue tungkol kay Ellen Adarna at kay Derek Ramsey, siyempre, di ba? Yan. Ano daw? May sinasagot ngayon si Ellen Adarna tungkol doon sa isyong kumalat na kaya gusto niyang makabili ng bagong bahay ay dahil ayaw niya tumira doon sa dating bahay ni Derek dahil andun daw ang memories ni Andrea Torres. Ang tanong ng bayan, hanggang ngayon ba? Hanggang ngayon ba nagseselos ka pa rin? Meron pa bang ganon? Ang sagot naman ni Ellen, hindi raw totoo yun. Kung gusto daw niyang bumili ng bahay, right away, makabibili siya. Di ba? Kaya lang, hindi, ano daw yan, kung sino man daw nagpakalat niyan, of course, ang tinatanong niya si OG Diaz, ayusin nyo ang kwento ninyo. Pero ako naman, ang point ko, nasasagot mo yung tungkol sa bahay, nasasagot mo yung tungkol kay Andrea, ba't hindi mo masagot kung totoong kay hiwalay na ni Derek Ramsey? Yun ang kailangan ng bayan ngayon. Diba? Nakakaloka. At saka talaga na wala na rin ang Ramsey, di ba? Wala na sa kanyang social media account. Yung apelido niyang Ramsey. Oo. So isang pahimakas na ito na talagang wala na siguro talaga sila. Kasi yung tanggalin mo ang apelido ng alisin mo na siguro. Kasi nung nag-birthday nga si Lily Puti, di ba naghiwalay sila ng si Derek at si Lily, kumain lang sa labas. Si Ellen, binigyan ng party ang kanyang anak, di ba? Nasasagot nyo kung ano-anong issue. Ang bayan nakabantay, naghihintay, nakanganga. Ba't hindi yun ang sagutin nyo? Hiwalay na ba kayo o hindi pa? Kung meron pa kayong hope, kung baga, hopya kayo, edi dapat maging malinaw yan. Ganun lang naman, di ba? Kasi mga tagahanga ninyo at kami mga natutuwa nung nagsimula ang inyong relasyon, talagang umaasa kami kung ano na ba ang kahihinatnan ng inyong relasyon ngayon, di ba? Kasi tuwa tayo dati. Si Ellen Adarna, patola talaga yan. Kahit nga mga bashers, pinapatulan yan. Di ba? Sabi naman ni Juris Dr. Channel, normal lang ang light selos. Lalo na kung may history. Pero kung hanggang ngayon ay nagseselos pa rin si Ellen kay Andrea, ibig sabihin pala, hindi pa rin siya ganap na secure sa relasyon nila ni Derek. Para sa akin, asa na ba yun? Para sa akin, yung oversharing at pakikinig sa mga sulsol ang talagang pumapatay sa isang relasyon. Oo, alam mo yung mga sulsultant, ito talaga yung napakaano nito mga sulsultant na to. No? Talagang, nako, ewan ko. Kaya kailangan talaga na pag nakipagrelasyon ka, yun lang relasyon mo ang paniniwalaan mo. Yun doon ka lang mag-oo. Kasi pag naniwala ka sa iba-iba, pag hindi mo na nakita ka relasyon mo, may narinig ka, ay doon nagsisimula ang away talaga eh. Kung ano-ano. Sundin po ang puso. Sundin natin ang puso. Pati ang utak pagganahin. Hindi naman maibibigay ng ibang tao ang kaligayahan nating nalalasap sa taong mahal natin. Totoo. Bakit kailangan magpadala sa sulsol? Ganun lang naman yon. Nakakalungkot lang na may mga sulsultan talaga. Nay, may pagkalok rin din ng Ellen na yan. Dati, gusto ko siya ngayon, na. Ayan, ayaw na daw siya, sabi ni Paulo Ubalde. Ayaw na siya. Okay. At sabi ni Ching Bautista Silverio, mukhang delayed reaction si Ellen kung selos kay Andrea Torres ang rason ng hiwalayan nila ni Derek. Oo, di ba? Dati kasi kung mag-float siya at mag-flex ng kanyang kaligayahan with Derek, sobrang di ba? Oversharing. Sabi ni Tita Julie Paras, wala sa personalidad ni Ellen Adarna ang silosa. Mas pinili nga siya ni Derek at pinakasalan pa.
iniwang nga si Andrea Torres. Tingin ko, madaling magsawa si Ellen sa pakikipagrelasyon mula kay Baste Duterte, John Lloyd at sa mga dati pa niyang karelasyon. Ang masasabi ko lang kay Derek, what goes around comes around. It's a tie, sila ni Andrea Torres. Tita Julie, hindi iniwang nga si Andrea Torres. Alam namin ni Romel ang kwento dyan. Nagkaroon ito ng isang magandang pag-uusap. Hindi naman basta na lang tatalikod si Derek sa isang relasyon. May pag-uusap sila. Okay. At sabi naman ni Eddie Letada, kung ano-anong ninangak-ngak nitong si Ellen Adarna, hoy babaita, confirm mo muna na wala na kay ni Derek. Umiinit ang ulo ko sa iyo. Baka makipag-inuman na lang tuloy ako sa iyo. Sabi ni Eddie Letada. Ay, hindi ka pwede sa kanya, Eddie. Hindi ka niya uurungan. Ayan. Ay, nako. Tita Nene Olanday nakikiramay sa pagpanaw ni Patrick De La Rosa. Tingin ko po hindi talaga handa ang Ellen na yan to settle down. Mahilig sa nightlife at mabarkada. Sabi ni Philip Villanueva. At sabi naman ni Guyson, ay, for your eyes only pala ito. Buti na lang. Tama ka, Guyson. Naglalaro rin sa isip namin yan. Sa totoo lang. Ay, nako. Sa kabila ng kalungkutan, eto tayo, nagtatawid pa rin ng mga kwento ng hiwalayan, ano? Oo, lalo na. Kailan kaya aamin? Si Derek at saka si Ellen. Oo, yung pag-amin na lang talaga, pero mga action nila, ganun na eh, nakikita na bakit hindi pa nila tayo diretso, hindi tayo mga humanga nung nagsisimula ang kanilang relasyon, sa kanilang kaswitan, tapos ngayon, saka kapag hinayang kasi... Ito yung nagpabago ng imahe ni Ellen, eh, no? Nung sila si Derek na relasyon. Kasi ang alam natin, di ba, happy-go-lucky, taga-woman of the world, parang ganon. Tapos nung sila na ni Derek, parang okay, no? Parang ayon siya sa isang relasyon na maayos, parang ganon. Kaya lang, ala tayo magagawa. Kung hanggang dyan na lang talaga. Eh, ayun, magkakasama sila ng kanya mga kaibigan. Matagal kasi niyang hindi nakakasama mga kaibigan niya. Oo, talaga naman nag-ano siya sa mga ganung mga eksena, di ba? Yung labas ng labas, magmula na nag-asawa siya, kaya napirmi na siya sa kanilang bahay. Kaya ngayon, ay,